siguro yung PNP, kausapin na natin yung dating PNP chief na ngayon po ay General Manager ng Metro Manila Development Authority, si GM Nicolas Torre III. Magandang umaga po sa inyo, GM. Si Alvin po ito. Sir Alvin, good morning at good morning sa inyo mga tagapakinig. Kayo ho ba'y nagulat at bigla na lang may malakihang rally pala dyan sa EDSA Ortigas? May mga naririg-dirig tayo at ito nga ay natuloy na nga. Yes po. Paanong diskarte, GM? Kasi ngayon, nakakaabala na po eh. Ang dami na pong naabala. May mga papasok po sa opisina. Ay dahil Martes po ngayon. Paanong diskarte ng MMDA? Well, una po ay nakikipag-ugnayan tayo sa security forces natin, kung sa PNP at sa EFP, kung paano ang gusto nilang diskarte dyan at liaisoning at kausapin ang ating mga nagrarally. Pero sa ganang MMDA ay nag-a-adjust na kami ng mga barriers natin at basta binibigyan natin ng, gusto nating bigyan ng free egress itong mga hindi naman kasali sa rally. While nire-respeto natin ang karapatan ng bawat Pilipino na magpahayag ng kanilang mga saloobin, ang sa atin lang ay sana ay huwag naman maabala at maantala ang iba namang mga kababayan natin na hindi naman kasali dyan at gusto lang naman ay makapunta sa kanilang mga trabaho ngayong araw na ito. Tama po yan. Ano po? So gaano na po katindi ang abalang dulot ng pagkilos na ito sa ngayon? Kasi kanina may reporter na po kami dyan, tumukod na po eh. Ngayon, habang nag-uusap tayo, 10 minutes before 7 in the morning, gaano katinding abalan na po ang idinulot niyan? Medyo mabigat-bigat na po at medyo mahaba-haba na ang traffic at abot na sa iba-iba pang mga areas ng Metro Manila. Kaya gagawa natin ng paraan at dalawang bagay yan, pakipag-usap at pagkatapos physical na mga tulong dito sa mga barriers natin dito sa EDSA. So dapat po, ang ideally, wala dapat bakit ba siya nabarahan dahil sa tao o nabarahan dahil pinarkingan nila yung gilid ng EDSA, GM? Mga van kasi ang gamit-gamit nila eh. So, iniwan nila doon kanina sa EDSA sa harap ng Corinthians Gate. At doon nagsimula ang pagbagal. Sa ngayon, nung magbagal na, ang mga tao naman ay naglakad na sa kalsada, kaya lalong bumagal. Kaya yun na nga, kailangan nating maayos at maalis muna yung mga illegal parking sa EDSA dahil hindi naman talaga pwedeng barahan natin ang EDSA. Pero yan, kaya na ng nasa puder na ng MMDA GM, ano? So, tatatanggalin po, yan ang diskarte, tatanggalin yung mga nakahambalang na mga, o kahit nakapark na mga sasakyan, kahit maayos pa yung parking mo, hindi pwede dapat nagpa-park sa EDSA. Wala po talaga sa EDSA. Will be in coordination with the other government agencies, ano? Tingnan natin kung ano ang, kasi may mga direct talagang naatasan dyan na maglayas sa kanila. Ang liaisoning dyan is nasa ibang agencies kasi. So, kung ano man ang magiging desisyon, kung tatanggalin, andyan ang equipment sa amin, andyan ang manpower, pwede namin kaagad execute yan. Opo. So sa ngayon, GM, nasang stage po tayo, nasa pakikipag-usap pa muna tayo. Sabay-sabay naman po yan. Ngayon, nagsisimula na tayo magtotowing dahil pinaposisyon na lang natin ang ating mga sasakyan para nasa posisyon na tayo para magtowing. So sinimulan na po yung towing. Akala ko kasi usap muna, kusan yung tanggalin yung mga sasakyan nyo. So wala na, tapos na tayo doon. Towing activity na, sinimulan na yung pagtutow ng mga sasakyan. Sabay-sabay na po yan kasi priority talaga ngayon dapat ma-open dahil marami yung pupunta ng kanilang mga trabaho tapos nauulanan pa sila. May mga ulan pa dyan ngayon na nangyayari. So, medyo kailangan na talagang priority muna yung publiko. Saka natin pag-usapan kung ano talaga ang gusto ng mga nagrarally para lahat ay mapagbigyan naman. Pero yung mag-rally, magpahayag, okay po yan. Pero may mga gusto namang magtrabaho at pumasok sa opisina, ay dapat sila ay makapasok at makapagtrabaho rin. Ano po bang patakaran, General? Dapat may permiso muna mula sa LGU o sa MMDA bago ka makapag-rally sa area na yan ng EDSA, EDSA White Plains? Ano bang street yun, yung papuntang White Plains? Talaga pong kailangan yan. BP 880 po yan eh. Sa Assembly Act ng Public Assembly yan eh. So, kailangan covered yan ng BP 880. Ngayon naman, maintindihan natin kung basta ang gusto ng
mga kababayan natin na sila ay magrarally, nire-respeto natin yan. Gawin lang sa loob ng within the bounds of the law. Kasi last weekend, meron din namang nangyari na rally. Oh, Hindi tama. naman nagkaganyan. Oh. Hindi, pero yun naman, well-coordinated yun. Yes po. So, ganun din naman, lahat naman, we are a nation of laws. Hindi tayo maggagalaw ng wala sa batas. So, ito ay nasa batas. May mga batas na dapat susundin. Sana mag-comply ang lahat. GM, nabanggit mo kanina na may intel na ganyan. Ano po? Paano ba ang objective at na nakarating sa inyong intel report? Ano raw ang gagawin ng ganitong grupo? Kasi kamo may inkling na kayo at nangyari nga po today. Anong pakay? Palagay ko po yung intel na yan, I'm not in the position to tell that. Pasensya ka lang Sir Alvin. Hindi, sige Pero lang, okay may lang. Iba tayong dapat ng mga otoridad na magsalita regarding that matter. Kasi hindi ko naman sigurado kung tama ang narinig ko o hindi. Nagkataon lang na ito na nga, may nangyari nga. So, paki-direct na lang sa tamang agency ang mga tanong mo regarding that I matter. understand, General. Naintindihan po kita. Ano po? So, in as far as the MMDA is concerned ngayon, paano po yan? Nandiyan na sila. Parami na GM. Anong gagawin ng MMDA? Opo. Yun po. Kung ano po ang support na kailangan ng ating ibang agencies, andyan ang equipment sa amin, andyan ang tow truck, andyan ang tao, andyan ang mga cones, para maproteksyonan din ang mga nagrarally from the hazards of the road. At pagkatapos, ang ating mga gusto namang pumasok at gustong magtrabaho, ay makapasok naman at makapagtrabaho sa kanilang makapunta sa kanilang mga pupuntahan. Ibig sabihin po, ang objective natin sa ngayon is to clear. I-clear ang area na yan para maging free ang daloy ng traffic sa papuntang northbound. Pati ba southbound apektado, General? May epekto po sa southbound dahil may mga spillover, dahil may mga nag-U-turn galing sa north papunta doon sa lugar nila. So mag-U-turn yun doon sa ilalim ng Ortigas flyover. Tama. So medyo apektado po kasi kahit na southbound na sila, babalik din sila sa northbound doon sa ilalim ng Ortigas flyover. So tutukod talaga yun pag ganun ang mangyari. Opo. So ano ang immediate objective natin? Maklear ito. Kaya bang i-clear yan bago mag-alas 8, General? Tingnan natin, we are doing our best to clear this area. No? Sige, General, hanggang dyan muna. Naintindihan ko po kayo, don't worry about it. Ilaan natin sa PNP yung mga pang law enforcement na tanong. Ano po? Mabuhay kayo, Opo. General. Maraming salamat din, sir. Thank you. Mabuhay ka si GM Nicolas Torre III ng MMDA. Siyempre, dating PNP chief po yan. Pero nag-defer po sa PNP. Dapat may guest tayo, di ba? Yung tagapagsalita po ng PNP. Bigla nagkaroon ng emergency meeting. Kasi ano po sila, nagulat sila, nabigla sila na meron palang kilos protesta on a Tuesday at hinambalang po at iniwan yung mga sasakyan doon sa kabaan ng EDSA. Siyempre, bawal po mag-park sa EDSA. Dahil yan ay main thoroughfare, kaya van pang iniwan. At saka mga malalaking sasakyan dun sa gilid po ng EDSA malapit sa Corinthians. At yung kilos protesta ay nandun papasok papuntang White Plains. Ano po Anyway, ituloy muna natin. Tumaas na naman po presyo ng mga produktong petrol, yung 1 peso and 65 centavos ang dagdag presyo sa gasolina, habang 84 centavos sa diesel at 1 peso and 22 centavos